Well, isang magandang umaga sa kanilang lahat. At araw po ngayon mga kaibigan ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Marso. Women's Month, Fire Prevention Month and others mga kaibigan na ginugunita po natin ngayong buwan ng March. Ano? Pero mainit pa rin ang ating talakayan dahil nakalinya po na po ang ating pong mga guest ngayong araw na to dito sa ating palatuntunang Police at Your Service, Cagayan Valley. Makatuwang po natin sa ating talakayan si Police or Patrolman Ralph Calukag para sa isang oras na talakayan dito lamang po sa ating palatuntunan. Ralph, good morning. Yes, good morning kasamang Rodel, no? Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At maya-maya lamang po, no, kasamang Rodel, makakasama natin yung mga dalawang panauhin natin upang makapanayam yung kanilang mga iba't ibang matatagumpay na accomplishment dyan po sa kanilang nasasakupang bayan. Pero bago ang lahat, no, kinokongratulate lamang natin yung ating mga kapulisan sa Regional Intelligence Division, katuwang po yung mga iba't ibang unit ng PNP dahil kasamang Rodel, kahapon nga ay nagkaroon tayo ng press conference kasama ang ating Regional Director na si Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. So maari po ba natin, no, maibahagi kasamang Rodel kasi isa kayo sa mga kasama sa live na press conference dito po sa matagumpay na pagkakaaresto sa dalawang akusado sa pagpaslang sa barangay kapitan dyan sa bayan ng Enrile, Cagayan. Yeah, nabanggit nga ng ating buting regional director na tuloy-tuloy yung ginagawa po nilang investigasyon doon sa pagkapatay dito nga sa kapitan ng Barangay 2 Enrile noong May 8, ano, na kung saan Barangay Captain Kakuan ang naging biktima ng riding in tandem. At nababanggit ng ating buting regional director na 11 months lamang yung kanilang ginugol nang sa ganun ay matukoy ang mga salarin. At nababanggit nga na, biruin mo yan, hindi naman daw po taga Enrile ang tawag nito, ang mga suspect, kundi taga bayan ng San Mariano sa Isabela. At tinuntun nila ang mga suspect batay sa tawag dito, backtracking, ano? Backtracking sa mga tawag dito, ginawa ng mga suspect na to. Bagamat hindi pa ipinakita ng ating buting regional director ang mga muka ng mga suspect na to, ngunit positibong kinilala ng ating pong mga operatiba sa pamumuno ng tawag dito, R2, ano? Regional Intelligence and Detective Management Division ng Police Regional Office 2 kasama ang Isabela, ang Cagayan, and even ang mga operatiba doon sa bahagi po ng Bulacan, ano, sa Kalumpit, Bulacan natin po ito, at sinasabing sila ang mga suspect. At batay sa mga nakuha nilang impormasyon ay sa pauna, no, dahil yung isa kumanta na ang isa sa mga suspect na to. At ang tutukuyin na lamang ng ating pong mga kapulisan ay kung sino ang utak ng pagpatay. At sinasabi nga na hindi pa rin po nawawala yung connection nito dahil election period nung nangyari ang insidente or krimen. At nababanggit ng kanyang kapatid na babae na meron na rin palang death threat nitong dating kapitan. Ngunit ang sabi niya, huwag kayong maniwala dyan, wala naman akong kaaway. Pero may mga personal na tinitingnan din at yun nga, hindi pa rin nawawala yung election-related incident na to. Pero sabi nga ng ating buting regional director, kahapon din ay nagpulong sila with the legal team how to do or what are the things to be done para maisampa yung kaukulang kaso. At kanyang sinabi na sa mga susunod na mga araw, wala naman silang binanggit na timeline, pero sa mga susunod na araw ay ilalantad nila kung sino yung suspect at sino rin yung sinasabi natin na mga mastermind dito sa pagpaslang na to. At batay sa kanyang impormasyon o sa mga statement ng ating buting regional director, si General Maralag, malamang na ang dalawang suspect na ito ay gun for hire because yung kanilang residensya ay nasa liblib na lugar daw po ng San Mariano. At ang masaklap pa dito ay dating Kapgo daw yung isa. Pero nung tiningnan yung mga records nila,
ay meron din pala silang mga nakapatong ng mga kaso. Mga kaso, frustrated murder yata yung isa, and the others, ano? So, dun sa pag-iimbestiga nila, natukoy at natuntun nga nila itong dalawang suspect na to. So, hopefully, ay sabi nga ng ating regional director, the soonest possible time ay igagawad natin yung pagsasampa ng kaso na murder doon sa dalawa na to. At tutukuyin kung sino ang nasa likod nito, Ralph. At syempre nagbabala na rin no ang ating regional director na sa mga suspect at yung mga akusado na nagtatago sa ilalim ng batas ay sa ngayon nga ay nakakapagtago sila pero balang araw ay madadakip at madadakip pa rin nila ng mga madadakip pa rin ng mga kapulisan at syempre hindi nila matatakasan yung hustisya ika nga ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. Sir Rodel. Yeah, sabi nga ni Sir Alan Reyco, talagang ito nagpapakita na mahaba ang kamay ng batas natin. Saan ka man magtago. At alam mo, ang isa sa mga nakita natin dito, Ralph, ano? Yung paggamit natin ngayon ng mga CCTVs. Ano? Oo. Napakalaking tulong nito for the early resolution of a crime incident that happened sa isang lugar na yan. So, sana lahat ng mga barangays meron naman silang pondo para doon sa sinasabi nating peace and order ay makapaglagay sila sa mga strategic places ng mga CCTVs for purposes na ma-track natin ang mga crime na nangyayari. At kung titingnan natin kasamang Ralph, ano, base sa ating regional director ay bumaba ng crime incidents dito sa Region 2 sa tulong na rin ang ating iba't ibang mga stakeholders and at the same time itong mga BIN natin, Barangay Information Network, and with the CCTVs na deterrent na rin doon sa nangyayaring crimes dito sa ating pong lokalidad, Ralph. Si Yung Pablo CCTV na Mamawag, yun. nanonood pala, oh. Oo, yung CCTV na yun, electric at human. wag lang yung CCTV na human, Oo, ano? Pero okay naman. Oo, yung legit na yung human legit. CCTV. Well, anyway, kasamang Rodel, dumako naman tayo no diyan sa bayan ng Bayombong sa lalawigan ng Nueva Vizcaya upang kumustahin rin no yung kanilang peace and order situation kasi dito tuloy-tuloy din yung isinasagawa ng ating mga kapulisan na operasyon. At syempre katuwang dyan yung mga pag-aresto ng kanilang mga regional most wanted at saka yung pagkumpiska ng mga illegal na sigarilyo. Isa dyan ang lalawigan ng Nueva Vizcaya. At syempre dito po sa sentro ng Nueva Vizcaya, makakapanayam po natin no, yung Chief of Police o yung hepe ng Bayombong Police Station sa katauhan po ni Police Major Fernando D. Bagayan Jr. So sir, magandang umaga po at inyong pagbati muna no, sa ating mga taga-subaybay at live po tayo sa ating Facebook page sa Police Regional Office 2. Magandang umaga po kasamang Rodel at kasamang Ralph. At magandang buhay na rin sa ating mga masusid na taga-subaybay. And of course sa ating Regional Director, Police Brigadier General Antonio Pacis Maralag Jr. Sir, sa aming Provincial Director, Police Colonel Paul Tangan Bumutivo, and of course kumakatawan sa Bayombong Police Station. Yes po sir no. Sir, well anyway po, kumusta po ba yung peace and order situation natin diyan sa bayan ng Bayombong kasi alam naman po natin no na nakikita rin natin sa Facebook page ng Nueva Vizcaya PPO yung tuloy-tuloy at sunod-sunod na mga matatagumpay na accomplishment ng ating mga kapulisan diyan sa bayan ng Bayombong. So if we assess sir yung general situation dyan sa Bayombong, ano po yung ating masasabi at ano po yung ating maikukumpara na mga datos dito? So sa ngayon po, sumatotal naman po is generally peaceful ang bayan ng Bayombong. Pero mag-start na lang po din ako sa pag-count nung ako ay umupo bilang officer in charge ng Bayombong doon sa crime incident natin. So, ang prevalent po na nangyayari dito sa ating
area is yung ang mataas is yung safety indicator po. Yan yung involving dyan yung vehicular accidents po natin. Yan, sir. And yet, may mga konti naman po ang mga index crime and non-index crime po na nangyayari sa ating AOR. Nabanggit nga kanina ni Sir no yung sa mga VA, yung mga vehicular accident diyan sa bayan ng Bayombong. Sir, doon po sa bypass road, marami pa rin po ba ang mga nadidisgrasya doon? Kasi nung time na na-assign ako diyan, talagang sunod-sunod yung mga disgrasya diyan sa mga bypass road na yan. Ano po yung naging action natin diyan? Nabawasan po ba? Yes po. Dito po sa stretch ng Maharlika Highway na nasa sakupan natin, dyan po yung kadalasang nangyayari yung itong vehicular accident. So, ang ginawa po nating action dyan, nag-letter tayo doon sa mga 5 identified na barangay sa along National Highway. So, dinalaw natin sila. Nagpag-usap tayo doon sa BLGU, sa barangay officers, sa BPATs, kung ano yung magandang gagawin namin para mabawasan yung mga aksidente na nangyayari sa kalsada natin. So, as of now, dalawa pa lang na may natitira pa kaming 2 barangay na dadalawin. So, naka-schedule siya by, yung isa naka-schedule next week. So hopefully tuloy-tuloy yung ating ginagawang activities para mabawasan nga itong vehicular accident sa EOR natin. So ini-involve din natin yan yung of course yung ating local government unit and the DPWH. So meron po tayong gagawin. Hopefully mag-prosper in the coming days. Kasi kailangan ng allotment din ng budget. Yeah, sir. Ang problema natin dito, sir, kahit saan man dito sa Region 2 or sa ating pong bansa, yung kawalan ng disiplina ng mga driver, especially so na during night time ay ayan po yung oras na pagbiyahe nitong mga malalaking sasakyan passing through Nueva Vizcaya from Jati up to Santa Fe ay palagian po na nagkakaroon po tayo dyan ng vehicular accident. Kung minsan, sabi ko nga, kung nakikita ko yung mga post ng ating po mga police station in dyan sa Nueva Vizcaya, stress of Maharlika Highway, kawalan ng disiplina kung minsan yung mga motorista kaya nagkakaroon tayo ng vehicular accident. And especially so, na ewan ko kung tuloy-tuloy nababanggit is Secretary Vince Dizon na magkaroon ng total rehab ang Maharlika Highway at matuloy na yung sinasabing tunnel dyan sa Santa Fe, no? Para maiwasan yung problema natin. So, anong gagawin nating intervention, Sir Bagayan, sa tulong ng Barangay Local Government Unit para yung mga walang disiplina na mga motorista ay mabawasan man lang? Kasi kahit maglagay tayo ng checkpoint dyan, nakalagay na nga dyan, maximum speed is 60, 40, hindi pa rin nasusunod kasi. Major Bagayan, sir. Yes po. Yes po, kasamang Rodel. Ang ginawa natin pong, tama po kayo na mostly ang kawalan ng disiplina ang nagkakos ng vehicular accident o yung road crash dito sa area natin. As per sa data natin is human error talaga ang nagkakos ng vehicular accident. And then mostly na involved is nagkakaedad ng 18 to 59. And then may mga minors din tayo na involved. So yun ang mga hindi natin baliwalain, papansinin po natin. Also, dun sa communication namin with the barangay, yan nga, isa dyan yung ma-stretch din kasi tayo dito na madilim. Isa yung pailaw sa kalsada na pwedeng na isang suggestion na gagawin. And then the signages along National Highway, lalo na doon sa mga iskinita na papasok. And then
And then isa pa dyan, nag-request din tayo ng kung sakali na mabigyan ng mas mabigat na parusa or seminar itong mga nai-involve sa ano natin, sa mga vehicular accident po natin. And then regarding naman po sa mga na-involved na minors, with the guidance ng ating provincial office, ay magkakaroon kami ng communication, participation sa mga eskwelahan para doon namin sisimulan na magsita sa mga minors natin na nagdadala ng gumagamit ng motorsiklo. Mm-mm. May kaukulan naman po tayong parusa na ipapataw dyan. And then pwede nating kasuhan yung kanilang mga parents for allowing them to use motor vehicle. Although wala silang lisensya, minor, o ganyan. And then doon sa, excuse me sir. Po. Yes po sir, no, sana nga po magtuloy-tuloy yung plano natin dyan para tuluyang bumaba. Kung hindi man mawala, bumaba no yung insidente ng vehicular accident at tuloy-tuloy pa rin yung ating paalala sa mga magulang, lalong-lalo na no mga menor de edad pa, yung mga gumagamit ng motorsiklo. Ang masaklap pa dito Sir Rodel no na may motorsiklo nga sila, wala pa silang lisensya at hindi pa sila otorizadong magmaneho, lalong-lalo na at national highway yon. Okay, sir Bagayan, ilang barangay meron tayo ang Bayombong? 25 barangays po ang barangay ng municipality ng Bayombong. Yeah, lahat po ba to sir drug cleared na? Regarding that, sir, is may 3 tayong natitira na barangay na hindi pa cleared. Okay. So sa 25, 3 na lang sir. Kumusta naman yung Bonfal? Ano ba yung medyo mainit-init yan? Yung sa Bonfal, barangay Bonfal? Ang natitira na lang ngayon na hindi pa cleared is yung District 4, Salvacion, and San Nicolas, kasamang Rodel. Yeah, okay. So, pero ito'y baka nakasalang na rin dun sa oversight committee natin, Regional Oversight Committee for Drug Clearing? Yes po. Actually, hindi lang natuloy yung aming meeting with the PDEA na nag-schedule kami pero hindi nagkatugma yung biglang may mas importante din na lakad yung other members ng Oversight Committee during that time. So, hindi namin na ituloy. Sana mag-push through ditong buwan na to or kailan pa yung susunod na kanilang schedule. And tuloy-tuloy naman po yung ating operation pa rin dyan sa illegal drugs. So, as of December 18, 2025 to date, ay nagkaroon po tayo ng 5 operations. At may arrested tayo na 5 individuals. Kasama natin dyan yung other drug enforcement unit ng ating kapulisan. So, in total, meron tayong 18.81 grams na shabu amounting to 127,791 at may marijuana din na 4.2 grams amounting to 504 pesos. And then we also conducted recently, nag-conduct po tayo ng search warrant dun sa hinihinalang pinagpupugaran ng mga gumagamit ng illegal na droga. So, the operation was also successful na nagkaroon tayo ng 5 individual na naaresto. And out of dun sa 5 naaresto natin dun sa search warrant, ay may isa po tayong subject doon na nag-negative doon sa drug testing. Ay, yun ba yung kasama yung magkakapatid, Sir Bagayan, yung raid na yan? Yes po. Oh, kita mo Yes yan. po, kasama ko. Magkakapatid sila, nasa drug din, ano? But anyway, sir,
ito lahat ng problema ng ating pong mga chief of police nationwide. Nasabihin nga natin na drug clear na ang isang barangay pero hindi pa rin po tayo kampante. Baka mamaya meron pang nagbabalak na magbalik na naman, na magbenta. Kasi kumalala natin during the Tokhang, may mga nag-surrender pero natapos na yung rehab. After the rehab, ay babalik pa rin na magbenta ng ipinagbabawal na gamot. So, meron ba tayong mga police operation against those suspected to be using o yung person who use drugs, Major Bagayan, sir? Yes po, kasamang Rodel. Tuloy-tuloy naman po ang pagmumonitor natin dyan regarding dyan sa gumagamit ng mga illegal droga dito sa ating nasasakupan. So, kaya nga po, meron pa rin po tayong may mga operations tayong nakandak, successful operations. Although, kahit sabihin naman natin, buong munisipyo ng Bayumbong ay ma-declare na drug-free, pero continuous pa rin po tayo sa pag-monitor. Hindi dyan po nagtatapos kung na-declare na drug-free ang isang barangay or munisipyo. Hopefully, sir, yung ating pong mga badak ay active. Nang sa ganun ay makatuwang po natin ang mga barangay drug abuse council natin and even the badak, sir. Yes po, kasamang Rodel. Kasama po naman natin sila. Okay. Sir, matanong ko lang kasi doon sa monitoring natin, parang dyan sa Biskaya, natimbog yung bulto-bultong mga illegal na tabako, sigarilyo, no? At mayroong utos ang ating DILG Secretary Jun B. Cremolya na dapat lahat yung mga palengke natin ay medyo tingnan natin, baka dyan po sila nagdadrop o nagbababa ng mga kontrabandong mga sigarilyo na to na hindi na po dumaan sa mga proseso, Mayor Bagayan, sir. Yes po, kasamang Rodel. Also, nagkaroon po ng operasyon ang, of course, ang buong Region 2 regarding dyan sa undocumented cigarettes. So, doon base sa data po, ang Nueva Vizcaya ang may pinakamataas na accomplishment dyan sa illegal cigarettes. And sa atin pong sa atin pong munisipyo, nagkaroon po tayo ng dalawang operation din dyan in relation dyan sa smuggled o illegal or walang dokumento na mga sigarilyo. Isa nga po dyan yung nangyari nitong just recently, yung while conducting tayo ng yung regular anti-criminality checkpoint natin, may dumaan doon na isang puti na Vios. Nung una naman po is nag-stop naman. Pero nung hingan siya ng yung mga pertinent documents natin, driver's license or ORCR ng sasakyan, ay bigla itong humarurot. So tinakasan po yung ating checkpoint. Kaya nagkaroon tayo ng hot pursuit dyan. Nung immediately, ang ginawa natin is naki-coordinate tayo sa mga kalapit natin na stations. So the intel operatives ng ating provincial office and the highway patrol team. So during the process ay na successful na corner natin ito sa may barangay Santa Rosa. So during the lawful search ay doon na natin confiscate itong 450 rims ng undocumented cigarettes. Ang brand niya is Chairman. And then also may na confiscate tayo dun na dalawang ammunition ng caliber 45. So nasama po dun sa pinal natin na case sa kanila. Bagaman dun sa revelation naman ng
bagaman may nakuha tayong bala ng caliber 45, wala po tayong nakuhang firearm. So forward din kami ng request doon sa firearm verification kung may firearm yung ating subject ay negative. Umamin lang siya na according sa kanya, daladalaan niya lang talaga yon. Parang ginawang sa pamahiin niya siguro, ginawa niyang agimat. Pero reload kasi. Agimat, sir, ha? Parang naalala ko tuloy yung nangyari dyan sa mga paliparan natin, airport natin. Bakit may dala kang bala? Agimat lamang po yan. Mga gano'n. So, sir, ano po yung pinaka-latest accomplishments natin dyan na ika nga natin ay nangyari, no? Although alam ko, tuloy-tuloy yung ating pong checkpoint and at the same time, preparation for this coming Holy Week. Ano yung pinaka-notable accomplishments natin ngayon dyan sa Bayombong at ano yung paghahanda natin ditong summer vacation natin, sir? Dahil alam ko, alam naman natin na ang Vizcaya is the gateway going to Region 2, Major Bagayan, sir. Okay po, kasamang Rodel. So, mula po nung tayo naupo dito sa Bayombong Police Station, ay nagkaroon tayo ng 23 arrested individuals. So, out of the 23, may dalawa po tayong top most wanted regional level. Isang top 2, isang top 7. Actually po, nag-attend ako ng flag raising po natin dyan nung nakaraan to receive the award. And then may dalawa po tayong most wanted person and 19 other wanted persons. And then yun sa latest idagdag ko na rin po yun sa latest accomplishment natin dito sa yun nga yung tumakbo sa ating checkpoint, pan verification doon sa gamit nilang sasakyan ay tampered din po yung plate number, so kasama po na ating na-impound. And then regarding sa preparation natin sa sa Holy Week. So, ang status ng Bayombong ngayon is meron tayong construction dito sa may harap. May road construction dito sa harap ng RTMC ng ating hospital. So, for now, yun ang nagkukos ng light to moderate to heavy na traffic po natin. Depende po sa oras and din sa araw. Mostly, ang nagkakaroon tayo ng heavy traffic during the peak hours, itong uwian, tsaka papasok sa trabaho. So, hapon o gabi ng Friday and umaga ng Monday. So, nagkaroon naman po tayo ng reroute dyan. Doon sa, kung alam ng mga bumibiyahe is doon sa may intersection natin, sa may Jollibee. In between Jollibee and Jet Fuel. Nilalabas doon sa may Barangay Magsaysay. May mga signages naman po tayo na nakalagay doon. And may mga BPATs and traffic enforcers. And of course, ang ating kapulisan na nag-assist din doon sa area. And of course, upcoming na Holy Week ay yun naman po, regular na naging yung ginagawa ng ating kapulisan together with the other agencies like the BFP and the ating mga rescue, mga MDRR, ay nag-i-establish naman po tayo ng ating motorist assistance along the National Highway. Pipili po tayo dyan kung saan natin i-establish na makikita ng ating mga travelers. And
to add up itong construction natin, hopefully according doon sa nagmamanage doon is matapos siya next week yung curing niya. Matatapusin nila yung construction hanggang bukas, pero kailangan pa rin ng curing, so next week pa fully operation. Okay, sir, Bagayan, ano? Sabi ni Ralph, papasyal daw kami dyan sa Bayumbong. Saan ba yung tourist destination na masasabi natin na kilala ang Bayumbong kapag ka ganitong summer vacation? Saan ba yung pinaka the best na pasyalan dyan sa Bayumbong, sir? Sabi ni Ralph, galing ako doon, sir, pasyalan natin si OP, si Major Lalo Bagayan na doon, sabi ilang linggo na lamang, no, matatapos na yung mga classes. So ine-expect talaga natin na dagsa yung mga magbabakasyon at yung mga bibisita sa mga iba't ibang bayan, at we expect rin, no, yung heavy traffic at yung police visibility na rin ng ating mga kapulisan. Yes po, kasamang Ralph at kasamang Rodel. Dito sa bayan ng Bayumbong, marami naman po tayong tourist destination dito. At hindi lang sa bayan ng Bayumbong, sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. So as po dito sa bayan ng Bayumbong, may pilgrimage naman po tayo dito, yung inaakyat nila doon sa, kung alam ni kasamang Ralph, doon sa Bangan Hill. Gumanda na po yun. Maganda na po yung nasa tuktok nun. And then, meron din tayo dong, although, nasasakupan na ng ang bagyo. Medyo naputol yata yung signal ni Major Bagayan. Dito ba yung daanan papunta dun sa nabagit niya yung ambagyo eh? Dito ba yung daanan papuntang Sea of Clouds na yan, Ralph? Yung nabanggit niya, yung doon sa meron kasing Sea of Clouds yung papuntang Dupax, Sir papuntang Rodel. Dupax. Oo. Pero ito, yung masarap nila dyan ba? Yung, tag nito, yung buko pie na masarap? Oo, doon sa sa yun, sa Bayumbong ba yun? Bambang, oo. Well, anyway, sir, no, maraming salamat po sa inyong binahaging oras dito sa ating programa. Naway magtagumpay pa po yung ating mga kapulisan at ang buong Novocaps po para po sa pagbibigay ng seguridad at ligtas na lalawigan dyan po sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Maraming salamat po muli, Police Major Fernando D. Bagayan Jr., ang hepe ng Bayumbong Police Station. Naputol yata yung linya niya. Bumabalik ba, friend, si Major Bagayan? Opo, pasensya po at nalobat yung aking laptop. Hindi po. Nahugot yung saksakan. Nakala ko naka-connect hindi ko pala. Anyway, Sir Bagayan, sabi ka ni Ralph, sasama daw siya sa akin pag namasyal kami dyan sa Nueva Vizcaya PPO. Dadaan kami dyan sa opisina mo para matikman naman yung masarap na buko pie ninyo dyan na Mayor Bagayan, sir. Yes po, kasamang Rolel at kasamang Ralph. Anytime po, welcome po kayo dito sa aming opisina sa Bayumbong Police Station. Okay, message mo, sir, sa ating po mga manonood ngayon at na-assure naman po ninyo na safe ang ating po mga kababayan na papasyal po dyan sa Bayumbong. Message po ninyo, sir. Sa ating mga masusid na mga taga-subaybay, isang magandang buhay po. And then, gusto kong i-take to na opportunity dun sa mga ating mga law-abiding citizen. Siguro hindi naman po sapat yung magiging law-abiding natin. Dapat makialam din po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Hihingi kami ng support. Ang kapulisan ng Bayumbong ay humihingi ng suporta sa inyo para magtulungan po tayo regarding sa pagsugpo ng kriminalidad dito sa ating paligid, sa kung saan man tayo kabilang na community. At kasi parang walang magandang mangyayari kung hahayaan lang din natin yung mga nakikita natin na mga
illegal activities diyan sa ating paligid. So maari po ay makipag-ugnayan pa rin po kung saan ang malapit na opisina ng kapulisan para maaksyonan natin itong mga hindi kaaya-aya, hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran habang kaya pa nating sugpuin. Huwag na natin pong palakihin. At yun po, magtulungan po tayo kasi iisa lang naman po ang alam kong gusto lang din po natin na ang lugar kung saan tayo na katira ay gusto natin itong maging mapayapa at maging masagana. Okay, sabi nga nila, Major Fernando Bagayan, sir, crime prevention is everybody's concern. Kaya tumulong po Yes tayo. po, kasama. Yeah, magtulungan tayo para maging mapayapa ang ating pamayanan. Anyway, muli, magandang umaga, sir, at maraming salamat sa iyong oras. Anytime dadaan kami dyan sa inyo sa Bayombong kasi dumadaan naman tayo dyan pag tayo lumuluwas papunta ng Kalakang, Maynila, sir. Good morning, sir. Yes po, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, nakapanayan po natin si Police Major Fernando D. Bagayan Jr., ang hepe ng Bayombong Police Station dyan po sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. So wag na natin patagalin, Sir Rodel, tayo naman po tumungo dyan po sa bayan ng Aglipay para kumustahin rin po yung peace and order situation. At sa ngayon po, makakapanayam rin po natin ang Deputy Chief of Police ng Aglipay Police Station para naman po makumusta yung kanilang mga ginagawang programa, pati na rin po yung mga proyekto na ginagawa ng ating mga kapulisan dyan. So dito po sa malayong bayan pa po ng lalawigan ng Quirino ay makakapanayam po natin yung Deputy Chief of Police ng Aglipay Police Station na si Police Lieutenant Jennifer Francois D. Fernando. So hinihintay po yung kanyang linya ay atin po munang tignan yung panawagan ng Police Regional Office 2 sa pagpapakalat po ng maling impormasyon. So makikita po natin diyan yung babala ng ating kapulisan sa pagpapakalat po ng mga maling impormasyon, gayon din po yung mga kaduda-dudang mga pahayag. So, i-check na lamang po natin sa Facebook page ng Police Regional Office 2 yung itong mga paalala na ito para po maiwasan po natin yung mga malalaking problema. So, Sir Rodel, meron po tayong nais na i-anunsyo regarding po dyan sa EDCA po ba yan? Yeah, ito yung wala pa ba yung Aglipay natin, friend? Okay na? Yung Aglipay, i-check mo muna, At yun nga yung mga problema natin ngayon na kasamang Ralph regarding dyan sa mga fake news na yan. Kasi nga, by means of this AI, yung artificial intelligence na yan, marami na. Kasi parang tayo, nagsasalita dito, yung pala ay tawag nito, hindi pala yung totoong nangyayari. Kagaya nga yung ginawa nila dito kay Pangulong Bongbong Marcos, na mo yung nagsasalita kung ano-ano, sinasabing reporter or whatsoever, ay AI pala yun, artificial intelligence, So ingat po tayo doon sa mga nababasa natin, lalong-lalo na sa mga social media na yan o sa iba't ibang mga platform. Dahil nga, napaka-advanced na ngayon ang technology natin. Kaya kung meron kayong mga nakitang mga impormasyon, dapat i-verify, di ba? I-follow up, or i-follow through. Wala naman pong masama kung mag-verify kayo dun sa mga kakilala nyong tao kasi ito yung napakatinding problema natin. Yung malinformation at disinformation natin na nakakasira. Ang ganda nung gamit ng ating pong mga plataforma, Facebook, yung Instagram and others. Pero yung paninira na, di ba? Kaya kailangan maging mabusisi po tayo. Lalong-lalo na ngayon at marami pong problema sa ating mundo. Biruin mo, may mga nag-post na ng tinatawag na mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
O, mahigit, nung last week pa, 60 plus na ang krudo sa ibang mga gasolinahan. May 80 plus na po ang krudo sa ibang mga gasolinahan. Kaya ingat-ingat po kayo. Ano? Sinasabi na because of what happened in the Middle East, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo natin. O, di ba? Nung nakarang Martes lamang, tumaas ng 1 peso and 20 centavos ang krudo. At piso rin ang itinaas ng gasolina. Kaya ingat-ingat po kayo mga kaibigan sa mga mga impormasyon na nababasa po ninyo sa mga social media na yan. Ano? Ingat tayo niyan. Anyway, meron din po mamaya pagkatapos ng kung makausap po natin ng Aglipay Police Station, meron pong reaction dito. Si Secretary Eduardo M. Anyo ng National Security Council at Chairman or Secretary Eduardo M. Anyo ng National Security Council regarding dun sa nangyayari nga po dun sa gitnang silangan. At batay sa kasalukuyang impormasyon na nakikita natin, halos lahat ng base militar ng US dun sa Karatig area ng Iran ay pinagbubomba na rin po mga kaibigan. Pero ayon nga po kay Secretary Anyo, mahigpit na at patuloy na sinusubaybayan ng National Security Council ang mga development sa gitnang silangan. At batay sa kasalukuyang mga pagtatasa ng impormasyon, intelligence, walang napatunayan o kapanipaniwalang direktang banta sa teritoryo ng Pilipinas. Kabilang ang ating mga installation or military installation at ang mga nakapalibot na komunidad. So, nananatiling mapagmatyag ang ahensya ng seguridad or security agencies po natin para mapanatili at magawa ang naaangkop na hakbang sa paghahanda kung upang matiyak ang maagang pagtuklas anumang mga umuusbong na banta ng seguridad. So dito sa atin, ang dami pong mga EDCA, yung alam ba ninyo yung EDCA? Enhanced Defense Cooperation Agreement, ay nandito sa Cagayan, nandiyan po sa Lalo, tapusin lang natin to, nandiyan po sa Lalo, meron tayo dun sa Santa Ana, at meron din po tayo dun sa Isabela, at mismong sa PIP-ID. At ayon nga po sa National Security Council, ang mga EDCA na to ay hindi po pagmamay-ari yan ng US. Sila po'y nakikigamit lamang doon sa training ng ating Armed Forces of the Philippines para doon sa emergency situation, para doon sa, yung sa disaster. Kumala ninyo, at nagkaroon nga sila ng joint force, ninyo doon, Rat? Yung training, balikatan exercises, mga kaibigan. At nabanggit ka ni Secretary Anyo na pagmamay-ari pa rin po yan ng ating pong bansa ang mga EDCA sites na yan. At wala pong balak na ilipat ang soberenya ng bansa. Ang US ay nakikigamit lamang po dyan. At malayo daw po ang Pilipinas doon sa sinasabi ng Iran na kaya nilang bombahin lahat ang mga base militar ng US. Sinabi nga ni Sekretary Anyo na hindi po yan pagmamay-ari ng US, kundi nakikigamit lamang sila for purposes of yung training, yung balikatan, exercise, and yung sa rescue mission. Ralph? Opo, nasa linya na po yung Deputy Chief of Police ng Aglipay Police Station sa katauhan po ni Police Lieutenant Jennifer Francois D. Fernando. Ma'am, medyo limited na lamang po yung ating oras, pero yung mga accomplishment po natin na maaari nating maibahagi sa ating mga taga-subaybay, yung ginagawa po ng ating kapulisan dyan sa Aglipay Police Station, alinsunod po sa PNP Focus Agenda ng Philippine National Police, katuwang po yung programa ng ating Chief PNP na si Police Lieutenant General Jose Nartates, sir. Ma'am. Yes, kasama ang
Sir Rodel and Sir Ralph. Una-una ho, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na ho sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa programang ito via Facebook Live. Yes Una po. sa lahat, nais ko muna ang magpaabot ng taus-pusong pagbati ho at pasasalamat sa ating mga masisipag at dedicated na sa trabaho na ating mga sa ating Regional Director, Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. at sa ating nagpakahusay na Provincial Director, Police Colonel Paul Inigo Gamido, at siyempre sa lahat po ng officers ng Quirino Police Provincial Office, and also yung aking Chief of Police, Police Major Marlon Lopez Moral, at sa aking mga kasamahan sa Aglipay Police Station. At sa inyo po at buong team ng Regional CIO, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakalayong bayan po no ng Aglipay, para po kamustahin po natin no yung inyong mga ginagawa diyan. So, ma'am, kumusta na po ba yung peace and order situation diyan? Kasi kanina po nakapanayan po natin yung hepe ng Bayombong na patuloy pa rin yung ginagawa nilang mga police operations, yung mga anti-criminality checkpoint. Diyan po ba sa bayan ng Aglipay, kumusta po yung datos natin at pag-observe po ng peace and order situation diyan? Masasabi ko po na ang peace and order situation ho ng Aglipay ay napakaganda ho, napakatahimik po sa ngayon. Doon naman po sa mga sunod-sunod na ating operasyon laban po sa illegal na droga, kampanya po no kontra illegal logging, tumaas po ba yung ating record o may naitala po ba tayong datos dito sa bayan ng Aglipay? Sa ngayon ho sir, meron po kami sa operational accomplishment, meron ho kaming accomplishment on anti-illegal drugs, isa ho, at saka meron din ho tayo sa surrenderedless firearms, isa na, and dalawa po tayo sa arrest on wanted person po. And also, recently meron ho tayong sa stabbing incident sa barangay Nagabgaban, and okay naman na po na file na. Naipile na yung kaso, ma'am. Ay, nagkainuman lang, nagsaksakan na. Nasubraan na siguro naginom, ma'am. Yes ho, nagkaroon ho ng alitan, konting alitan po. So ano, ma'am, naipile na yung kaso? Is it murder ang or homicide? Yes sir, murder ho. Ay, murder. Sobraan ng inom o nagkaroon ng mainitang pagtatalo, sinaksak, patay ang isang magsasaka doon. So, ma'am, ilang barangay ba mayroon tayo ang Aglipay ulit? Ma'am? Ilang barangay ulit Again, sir? ilang barangay ulit ang Aglipay, ma'am? 25 barangay sir. Oh, ang dami. Drug clear na. Sino ba dating hepe diyan? Si Police Major Marlon Moral sir. yan. So drug clear na po lahat ito, ma'am. Yes sir, ako po. Oh, pero may mga galing Cabarugis pumupunta diyan para magbenta ng binagbabawal na gamot na natimbog nyo. Hello, ma'am. Wala si sir naman. Hello sir. Yes, ma'am. Parang may nitong nakaraan pero parang may galing ng ibang bayan gaya ng Cabarugis na pumasok yata diyan na nagbenta at natimbog ng Aglipay PS, ma'am. Wala ho akong idea sir. Ayan, okay. So, in general, kumusta po ang peace and order situation natin sa Aglipay, Quirino, ma'am? Maayos naman sir. Maayos naman po sa kasalukuyan sir. Okay. Ma'am, medyo limitado na yung ating oras. Anong mga tourist destinations natin dyan? At ano yung preparasyon ng ginagawa ng ating kapulisan, ma'am? Patuloy pa rin ho sir ang ating pag-conduct ng anti-criminality checkpoint at lalong connecting ho ang ating mga programa sa kasalukuyan. Yung intensive campaign po natin against illegal drugs, illegal gambling, and other forms of illegal activities ho. Opo. At kung yung tanong niyo kung ano yung mga tourist destination po, marami ho dito sir, yung sa Cabarugis, sa Capitol, Aglipay Caves, at karamihan naman ho dito mga falls. Opo, ma'am. Alam naman po natin na ilang linggo na lamang ay matatapos na yung klase ng ating mga estudyante. So inaasahan po natin no yung mataas na pagbabantay ng ating kapulisan sa paparating po na summer vacation o ito po yung SUMVAC. So gaano po kahanda yung ating kapulisan dito po sa Oplan SUMVAC natin pati po sa paparating na Kwaresma? Yes sir, ayan nga ho sir, ang ating kapulisan po ng Aglipay Police Station ay patuloy pong
pinataigting po ng yan ang ating pagbabantay sa ating bayan ng Aglipay, sir. Doon po At sa nagkakandak po tayo ng mga assistance sa ating mga estudyante, sa ating mga eskwelahan. Doon po sa Oplan Sumvac po natin at doon po sa paparating na mahal na araw natin, nag-start na po ba yung coordination natin sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para paigtingin po yung pagbabantay ng seguridad dito po sa paparating na mahal na araw? Actually, sir, yung COP ko po, nag-iikot na po, sir. Nag-start na po siyang mag-ikot sa mga school, sa mga barangay natin. Opo. Doon na lamang po no sa paalala natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po diyan po sa bayan ng Aglipay kasi alam naman po natin no na maraming mga pasyalan diyan. So ano na lamang po yung ating paalala sa kanila, lalong-lalo na po para maiwasan yung mga disgrasya at yung mensahe nyo na lamang po sa kanila, Ma'am Jennifer. Yes, sir. Since kunin ko na ho itong pagkakataon, sir, since Yes, po. kakatapos lang ho yung naganap na Road Safety Summit namin na inilunsad noong last month sa Quirinopolis, na inilunsad ho ng ating Quirinopolis Provincial Office together with ating LTO, DPWH and HPG. Gusto ko pong magbigay ho ng paalala sa ating mga kababayan sana bantayan ho natin, siguraduhin natin secured ang ating mga bata, huwag ho natin hayaang magmaneho yung ating mga kabataan ng walang lisensya at mga minor de edad ho. Ayan din yung paalala kanina no ng ating panauhin diyan sa Bayombong Police Station, lalong-lalo na yung mga vehicular accident natin na kung saan karamihan na mga nadidisgrasya yung mga kabataan na wala pang lisensya at hindi pa otorisadong magmaneho ng kanilang mga motorsiklo o sasakyan. So ma'am, your parting message na lamang po sa ating mga nanonood sa ating programa po para tuloy-tuloy po nilang suportahan yung programa po ng ating mga kapulisan diyan sa bayan ng Aglipay. Okay po, bago po ako tuloy ang magpaalam ho, nais ko pong ipabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na suporta sa programa nito at ganoon din sa walang sawang pakiisa sa mga programa ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na ho sa Aglipay Police Station. Ang inyong kooperasyon at malasakit ay malaking tulong upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Muli maraming salamat sa inyong suporta at asahan ninyo ng kapulisan ng ating Aglipay ang handang maglingkod. Ayan, maraming salamat po, Police Lieutenant Jennifer Franzwa. Yan, Fernando. Papasyal din tayo dyan sa Quirino. Saan ba yun nasa Nagtipunan? Malapit na po ba yan sa Aglipay sa Nagtipunan, ma'am? Sa Landingan. Sa Landingan? Oo, Landingan. Malapit na po kasamang Ralph and kasamang Rodel. Okay. Yeah, papasyal kami dyan. Dadaan kami ni Sir Ralph dyan pag nakapasyal kami dyan sa Quirino at mapunta doon sa Landingan, ma'am. Magandang umaga and happy weekend, ma'am. Ingat po kayo dyan sa Aglipay. Happy weekend. Okay, sir. Happy weekend Thank you, po sir. at maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay po no sa ating programa dito po sa Police at Your Service Cagayan Valley, Sir Rodel. Okay. Meron ba tayong weekly accomplishment report Ayan, dyan? mukhang Lord? mamaya-maya na lamang po ay ating i-upload ito sa Facebook page ng Police Regional Office 2. So maya-maya po no, antabayanan po natin yung accomplishment report po ng Police Regional Office 2 dyan po sa ating Facebook page. So wala na po tayong oras pero maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating programa sa Police Regional Office 2, Sir Rodel. Hanggang sa susunod, ulitin po natin yung panawagan ng ating pong mga kapulisan. Ingat-ingat po tayo doon sa mga anti-fake news. Ano? And at the same time, ingat-ingat po tayo sa mga AI na yan. Baka yan pong magbibigay ng maling impormasyon at ikakapahamak po natin. Hanggang sa susunod na Biyernes, dito lamang po sa Police at Your Service, Cagayan Valley.